Ayaw ko na sanang patulan itong issue na 'to 'no, pero kailangan din pong malaman, lalong-lalo na po yung mga kasama po dito po sa Team Doc Chani. Kasi mahirap na po yung magkaroon po tayo ng mga maling impormasyon. So, liwanagin ko lang 'no, unang-una po, tinayo ko po yang Team Doc Chani na yan, hindi po para dumami po yung aking mga followers. Ang pinaka-purpose po ng team na yan ay para tulungan po yung mga gustong umangat at gusto pong ma-monetize. At kaya po meron po tayong mga team leaders kasi po para talagang ma-monitor no, yung bawat isa dyan po sa team na yan. Kasi hindi ko naman po kayang atupagin yung 1,000 mahigit no, na members po ng atin pong mga teams para mabilis po yung dissemination. So sila po yung kinakausap ko at sila na po yung nagbibigay po ng impormasyon sa inyo. At kung kayo naman po ay may mga concerns, lalong-lalo na po sa mga page nyo na hindi po nila kayang sagutin, ay sa akin naman po sila nagtatanong. At saka hindi lang po yun, ano, ito din po mga team leaders na ito po yung tagapukpok sa inyo. Na ito, kailangan na natin i-follow itong grupo na to. Ito mga to, kailangan na po i-view yung mga videos po ng ating kasamahan. Kung meron pong tatamad-tamad dyan, gigisingin din po yan para may kaayusan yung ating mga teams. Alam niyo po, ang dami po talagang nagalit sa akin kasi ang dami ko pong pinatanggal dyan po sa Team Doc Chani dahil nga hindi din sumusunod sa mga policies po ng team, no? Kasi po, ang policies ng team na yan ay para din naman po yan sa inyo. Sumusunod lang din po kami doon po sa mga palisiya din po ni Meta. Ngayon, kung ang gusto nyo lang po talaga ay magparami po kayo ng followers o wala naman kayong intensyon no, na ma-monetize talaga dito po sa Facebook, wala naman pong problema. Huwag na po kayong sumali sa mga Team Doc Chani na yan. Meron naman po akong group page. Pwede po kayong sumali sa group page. Pero pag kayo po ay nasa loob ng Team Doc Chani na yan, stricto po talaga ako. Kasi gusto ko nga kayong tulungan na ma-monetize po kayo. Kung lumalabag po tayo sa mga polisiya po ni Meta, paano po tayo ma-monetize, di po ba? Alam niyo po, kung nag-create lang po ako ng team, no, para dumami po yung aking mga followers, bakit pa ako maglalagay ng mga rules? Bahala na, di ba? Promote na lang po tayo para magparami po tayo pareho ng mga followers, di po ba? Mas madali po yun kaysa yung ginagawa po natin. Wala na po akong halos tulog. Para lang po matulungan po kayong lahat, no? Alam niyo po ba na pag may nakikipag-collaborate po sa akin, tinitingnan ko po yung page para makita lang kung pwede ko nga sila i-collab o hindi. Kasi syempre nag-iingat din po ako sa aking page. Meron po ako kinolaborate po dyan. 4 lang po yung kanyang follower. Bagong-bago pa po. Hindi po ako namimili. Basta okay lang po yung video nyo. Alam niyo po, kung ako lang po, kaya kong palakihin po yung page ko na hindi naman po kailangan na mag-create po ako ng teams na yan. Pero ayaw ko po kasi na ako lang po yung lumaki. Gusto ko po marami po sa aking mga followers na ma-monetize din. Kaya alam niyo po ba, pati po yung mga team leaders po natin, nagbibigay po sila ng oras po nila. Magkaiba po yung time zone natin. Yung isa po nasa Australia, yung dalawa nasa Canada, meron po tayong nasa Saudi Arabia. So magkaiba yung ating mga oras, but they give their time para lang po matulungan din po kayo. So kaya po, dapat i-appreciate po natin no, yung ating po mga team leaders. Hindi po natin na sila binabayaran para gawin po yung kanilang mga ginagawa. They are just one with me na talaga po ang aim po namin ay matulungan po kayong lahat. So ito ulitin ko lang po, doon po sa mga hindi po talaga nakaintindi, no? Ano po ba ang nilabag ng mga content creators na yan? Bakit po sila na-demonetize? Lumabag nga po sila sa partner monetization policies ni Meta. At ito nga po ang tinatawag na fake engagements. Sabi nga dito, including but not limited to likes, follows, and views. Ibig po sabihin, kasama po yung follow for follow. So halimbawa po, ikaw, umakyat po kayo sa live, pagkatapos nagkaroon po kayo ng 1,000 followers po kaagad, fake engagements po ang tawag po dyan. So kung sila po na-demonetize, ikaw, paano ka mo-monetize? Di po ba? Tsaka hindi lang po yun. Hindi daw po tayo dapat makipag-connect doon sa mga entities po na hindi daw po sumusunod sa palisiya nga ni Meta. So ikaw, paano ka mo-monetize kung nandoon ka, sumusunod po kayo doon po sa mga na-demonetize? Di po ba? So ayan klaro na klaro po talaga kung ano po yung mga polisiya po ni Meta. So kung hindi po talaga natin yan masunod, please lang po, wag na po tayong sumali sa Team Doc Chani at sa mga teams na yan. Kaya yun po talaga yung dahilan kung bakit po ako naghihigpit
Dahil po, ayaw ko naman pong idamay, no? Itong mga tao talaga na gustong ma-monetize at nagsisipag at nagsisikap po talaga na ma-monetize dito po sa Facebook. Alam niyo po, sa 2 buwan pa lang po, no, na-create ko po itong Team Doc Chani, ay meron na po tayong 6 po na kasamahan na ang mga kanila po mga followers ay nasa 500 plus hanggang po sa mga less than 2,000 na na-monetize na po sa ads on Reels. At napakarami na po ang na-monetize din sa stars. At marami na po ang malapit na po talagang ma-monetize din dyan sa in-stream ads. Kaya sorry po talaga, no, doon po sa mga tao na nasaktan ko dahil natanggal nga po sila, no, sa Team Doc Chani. Dahil pinoproteksyonan ko lang din naman po yung mga tao na seryoso po talaga na matupad din at maabot yung kanilang mga pangarap. At sana po, tanggalin na po natin yung inggit, no, sa atin pong sistema. Kailangan po matuto po tayo maging masaya sa tagumpay po ng iba. Dahil alam niyo po, kung meron mang monetize dito po sa ating hanay, kasama po kayo dyan. Dahil po finalo nyo sila, kayo po ay nag-comment sa kanila, nag-react po kayo at nag-view po kayo ng kanila pong mga videos. Tandaan po natin na together we can, together we rise, together po we can make a difference.